Well, mga kapupong, sa loob ng isang sangay ng Jollibee, naging mainit ang sitwasyon matapos ang isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa refund ng isang order na binayaran sa pamamagitan ng online payment. Ang insidente ay kinasangkutan ng isang medical professional na dumating sa tindahan upang ayusin ang isyu ng kanyang bayad, ngunit nauwi ito sa tensyonadong usapan sa pagitan niya at ng management. Sa mga oras na iyon, ipinaliwanag ng staff na ang refund para sa online payment ay hindi maaaring agad maibigay bilang cash dahil sa umiiral na policy ng kumpanya. Ayon sa kanilang paliwanag, ang proseso ay kailangang dumaan sa tamang system validation at maaaring tumagal ng ilang araw bago tuluyang maibalik ang halaga sa original na payment method. Ito ang naging pangunahing dahilan ng hindi pagkakaintindihan. Ang customer, mga kapupong, na umaasang makuha agad ang pera sa anyong cash ay nadismaya sa naging paliwanag. Sa puntong ito, nagsimulang tumaas ang emosyon sa loob ng establishmento. Sa mga oras na iyon, makikita sa ilang kuha ng video ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng customer at ng staff habang sinusubukan ng mga empleyado na ipaliwanag ang kanilang proseso ng mahinahon. Ayon sa mga ulat mula sa mga saksi, paulit-ulit na iginiit ng customer ang kanyang nais na makuha agad ang refund sa cash form. Gayunpaman, nanatiling consistent ang management sa kanilang paliwanag na hindi ito posible dahil sa internal guidelines. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa loob ng lugar. Sa kabila ng umiinit na diskusyon, mga kapupong, sinubukan pa rin ng mga crew members na panatilihin ang kontrol sa sitwasyon. Pinili nilang ipaliwanag muli ang proseso at tiniyak na matatanggap ng customer ang refund sa tamang paraan at sa itinakdang oras. Gayunpaman, hindi agad ito natanggap ng maayos dahil sa pagkadismaya ng kabilang panig. Mabilis na kumalat sa social media ang video ng insidente at naging paksa ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao sa mundo. May ilan na umunawa sa panig ng customer, lalo na sa inaasahang agarang solusyon sa problema sa pera. Ngunit marami rin ang nagpahayag ng suporta sa staff na anila ay sumusunod lamang sa tamang policy ng kumpanya. Mga kapupong, sa mga sumunod na diskusyon online, binigyang diin ng ilang eksperto ang kahalagahan ng malinaw na communication sa pagitan ng customer at negosyo, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa online payment at refund systems. Ayon sa kanila, ang hindi pagkakaintindihan ay kadalasang nagmumula sa magkaibang inaasahan ng magkabilang panig. May mga saksi rin, mga kapupong, na nagsabi na ang sitwasyon ay maaring naiwasan kung naging mas mahinahon ang pag-uusap sa simula pa lamang. Sa kabilang banda, may iba ring nagsabi na ang frustration ng customer ay nag-ugat sa pangangailangang pinansyal at sa inaasahang agarang solusyon. Habang patuloy ang pagkalat ng video, nananatiling usapin ang tamang proseso ng refund at ang limitasyon ng mga establishmento sa paghawak ng ganitong klase ng transaksyon. Ipinapakita ng pangyayari kung paano ang simpleng usapin sa bayad ay maaaring mauwi sa tensyon kung hindi malinaw ang expectations at proseso. Anyway, mga kapupong, ang insidente ay nagsilbing paalala sa parehong customer at negosyo tungkol sa kahalagahan ng pasensya, malinaw na paliwanag at pag-unawa sa mga patakaran na umiiral sa modernong payment systems. Ayan o. Malalaman nyo, Maynila pa o kasi may ilaw po yung Skyway. Ayan o, tingnan nyo. O. Ayun. Giyang na giyang o. Tumutorotot ka ba? Ha? Manyanga ka? Ha? Yan ang aming mga bagong CCTV, ang mamamayan ng lungsod ng Manila. O ito po, nangyari na naman sa R10. Siguro, ayan o, tingnan nyo. O. Ayun. Giyang na giyang o. Tumutorotot ka ba? Ha? Manyanga ka? Ha? Taga saan ka? Taga din lang rin po siya. Anak bayan? O, paano ngayon yun? Magkano mo na isali ang cellphone? 3,000 po siya. 3,000. O, magkano piyansa? Robbery? Magkano piyansa ngayon ng robbery? Piyansa pala. Kung papiyansa. 10, 15? Magkano piyansa ngayon? 100,000. Sa piyansa pa lang, punado ka na. Eh kung wala ka pang piyansa, makukuha mo sa city jail, bakokang, kuto. Lahat ng galis aso, makukuha mo doon. Di ba kayo nanonood? May gobyerno sa Maynila.
May nanay ka pa? Ha? Meron po. Ha? Meron po. O tatay? Meron din. Nasaan? Buti hindi ka na-disgrasya. Nakailan ka ng ganito? Sa tagal mong bumabiyahe? Nakailan ka na? O, noong nakaraan, kailan mo ginawa? Kahapon? Hapon lang din po. Dumalawa ka pa. Pagkayari mo dito, nakadisgrasya ka nito. Yan po. Hindi ho po pwede na pabayaan eh. Kasi pag nakalusot, yun, di ba, nakatakbo, general. Ligtas, hindi natin hinabol. Tira ulit. Pagiging prutasan yung kalsada natin. Pitas ng pitas yung mga yan. Kaya po mga kababayan, maaaring nagtataka kayo, talagang hinaharap namin sa inyo, hindi lang para impormahan kayo, kundi itong mga to, na malaman nila at yung mga nanonood pa, na hahabulin. Hahabulin. Whether a few hours, a day or two, or 1 week, o isang taon. Don't care. Wala akong mahaba ang pasensya ko hanggang Pangasinan. But we have to bring them to justice. Yung may-ari na contact. Anong sabi? Thursday po. Thursday, Ano yun, yung elf driver? Van? Yung close van? Nakakabang nasa Samar. Bali yung may-ari po ng bus. Oo. Philippine Army rin po siya sa Naku. Ayun. Ayun. Ayun na. Buti, hindi nakasakay yung may-ari. Di ba, may service weapon, no? Yun ang... May pen gun yata na tawag sa. May pen gun sila na nakuha sa kanya. Yeah, ayan na, mabigat na yan. One pong nila sa laban. Panpong. Ayan, mas mabigat na yan. Illegal possession, mas mabigat ang piyasa. No, magkasa monte? Mga 100 plus. Robbery. Theft and robbery. Hoyong-hoyo na. Ayan po mga kababayan, ito po, first time nangyari to sa Osmeña na maraming salamat doon sa mga netizen. Dahil sa inyo po kasi napapabilis ang trabaho ng aming Manila Police District. Tapos napabacktrack po namin sila dahil marami po namang CCTV sa Maynila. But we are very grateful to the netizen na nakikibahagi sa kampanya ng Lusod ng Maynila. Itong mga tulongges na to, mapapanagot sa mata ng batas. Yan. Yan ang aming mga bagong CCTV, ang mamamayan ng Lusod ng Maynila. O ito po, nangyari na naman sa Arten. Siguro, pakiramdam niya, matagal na walang insidente sa Arten, sumabay na naman siya. Ayan po sila. Ang problema ho dyan, ito po yung lagi ko sinasabi, no? Katulad yung talagang nanggigil ako doon sa isang biniktima na babae. Paano pagka, limbawa, nagkakagulatan, nagkataranta?